Hello po mga kababayan, balik po tayo dahil kailangan po natin pag-usapan ito kasi parang nakakapanggigil. Kasi biro po ninyo, dahil umayo na hindi nakipag-cooperate itong si Diskaya, ay ang gagawin nila, pinag-usapan na raw, pinagplanuhan na ni Boying Remulla at ni Vince Dizon na busisiin ang tawag nila doon ay CLTG Builders, yung koneksyon ng Diskaya dito po kila Senator Bongo, mga kababayan. Bakit po nakakapanggigil? Kasi nga po, ito po sa harapan ang massive corruption. So kita ninyong ginagawa sa atin? Bakit? Just because na hindi na makikipag-cooperate ang Diskaya, iipitin nyo na ngayon ang Diskaya at pupuntahan na ninyo si Senator Bongo at ang kanyang pamilya na 2019 pa pala, wala na, hindi na yata sila tumigil na sila sa business. Pero mga kababayan, yung problema po nagsimula po sa administrasyon ninyo. Doon po maraming problema, doon po maraming reklamo, at doon po maraming mga kamay daliri nakaturo sa mga government officials at sa mga congressmen. Bakit po ang pupuntahan ninyo ay yung posible pa lang na may koneksyon dito sa Diskaya? Posible pa lang, ha? Pero mga kababayan, nasa harapan na nila yung mga umamin na nagnakaw ng pera at itinuro pa ang ilang mga tao na nagnakaw din ng pera ng taong bayan. Harapan na ninyo. Hahanapin ninyo yung posible pa lang. Kung hindi po ba manggigigil tayo dahil dito po ang pressing issues. Yung massive corruption. So bakit po ninyo iniikot-ikot o pinaglululoko na lang yata tayo mga kababayan? Because po, bakit ka pupunta doon? Sa posible pa lang, ha? Bubusisiin pa nila. Samantalang ito na sa harapan nila. 421 ghost project. Mr. Dizon, ikaw na mismo ang nagpapress ko noon, ikaw ang naumamin na na-validate na ninyo yung 421 ghost project. Wala, binayaran, walang inilagay na anumang building. That's not even including the substandard. Nasa harapan ninyo, meron kayong dapat busisiin. Pero dahil hindi nga po, dahil umayo na ang Diskaya, dahil ayaw na nilang makikipag-cooperate sa inyo, iipitin ninyo, gagamitin ninyo ang posisyon ninyo, ang pera ng bayan, ang asset ng gobyerno para mang-ipit kayo. Samantalang, meron po, huwag ninyong sabihin na itong si Martin Romualdez na talagang napaka-inosente because the power of the purse ay ang boss ay si Romualdez. Ang boss ni Romualdez, si Bongo. Magpinsan sila. Si Romualdez. Ang boss dyan sa house. The power of the purse nandyan sa house. Sino ang boss? Si Romualdez. So, bakit hindi nyo yan busisiin? Tinuro na siya ng Diskaya. Dahil ba tinuro siya ng Diskaya? So, iipitin nyo ng husto siya? Dahil ba, kung totoo man, yung nakita natin sa Facebook, na ang sabi doon, ay parang gustong ipaturo, ipatumbok yung iba. Ito ba yun? Gusto bang ipatumbok itong si Senator Bongo? Parang nakaka-insulto po talaga ito. Gaano po ba talaga katanga ang tingin ninyo sa taong bayan? Kasi po mga kababayan, ha? Ang pressing
issues po ay yung massive corruption na nangyari since 2022 hanggang 2025. So bakit po itong napakalaking problema na nasa harapan ninyo na ikinamatay ng taong bayan dahil hindi sila nagtayo na maayos na flood control? Iiwan nyo yan dyan? Diyan na lang kayo, diyan muna kayo. Pupunta muna kami doon sa posibleng connection ng Diskaya dito kila Senator Bongo. Yun daw pong CLTG Builders na pag-aari yata ito nila ng pamilya ni Senator Bongo. Doon po sila pupunta. Anong ginagawa po nila sa atin? Nililiko-liko tayo. Hindi po sila mag-concentrate. Ang gulo-gulo nila mga kababayan. At isa pa. Bakit? Napaka-paborito ninyong puntahan ng Bulacan? Puntahan ng Davao? Nagpunta na po ba kayo sa Ilocos? So, mga kababayan, talagang ginugulo po. Ipapakita ko po sa inyo. Gawa sila ng ICI. Pero ang gulo-gulo nila ngayon, ang ICI, gagawa sila ng technical working group. O, ayan na naman. Panibagong layer na naman. Dahil sa sobrang laki nito, sa massive na corruption dito, sa trilyon ninakaw sa pera ng bayan, ay pupunta tayo doon kay Bongo. Kasi, tingnan natin yung kanilang possible na koneksyon. Kung meron man pong connection, kung meron man pong projects doon, ano pong problema? Wala naman pong nagreklamo. 'Di ba? Kung may problema kayo dyan, kung gusto ninyong balikan talaga yung mga nakaraan, balikan ninyo all the way sa lahat ng bawat presidente. Huwag kayong namimili kasi mukha pong ang nangyayari dito sa administrasyon na to, mukhang ang pinalalabas nila ang administrasyon lang sa buong Pilipinas, sa buong mula nang magkaroon tayo ng Pilipinas ay Duterte lamang at Marcos. So hanggang Duterte lang sila. Ihinto na sila sa Duterte. Oh, dadagdagan natin, medyo lagyan natin ng 1 taon sa Noynoy Aquino. Mga kababayan, just for santong ginagawa ng administrasyon na to, tapos sasabihin ninyo bakit nagagalit ang tao? Kayo po ang nagbibigay katulad nito, very, very obvious. Nasa harapan po ninyo ang massive corruption. Bakit kayo pupunta doon sa nangyari noong 2019, 2016? Pwede pa rin pong habulin yan. Pero ito po ang massive corruption. Bakit po ninyo nililigaw-ligaw kami? Not only tinatago nyo na nga, yung ICI na yan, patago-tago pa kayo eh. Ang ICI po dapat talaga public yan eh. Because, ang pinag-uusapan po ninyo dyan, public money, public tax. Ninakaw nila ang pera ng bayan. Bakit kayo naandyan at nakasarado ang pinto ninyo at hindi ninyo pinapakita sa bayan? So mga kababayan, ito ba yung sinasabi ni Boying Rimulya na hindi niya i-weaponize ang batas? Ito ba ang sinasabi niya na alam niya ang galaw ng gobyerno at ang hinaing ng taong bayan? Ito ba? Gigipitin ninyo ang Diskaya. May kasalanan ang Diskaya kung ano man ang gusto ninyong gawin. Pero hindi magkakaroon ng Diskaya kung walang proponent. Kung walang mga taong nasa cookie jar ang kanilang mga kamay. Walang Saldico kung walang Romualdez. Walang Romualdez kung walang Bongbong Marcos. Walang korupsyon kung totoong nagtatrabaho yan si Bongbong Marcos. Ito pakinggan natin to. Pakinggan po natin ito. Sisilipin na rin ng Department of Public Works and Highways o DPWH
ang posibleng koneksyon ng mga diskaya sa CLTG Builders, ang kumpanya na pagmamay-ari ng ama ni Senator Christopher Bongo. Kasunod ito ng pahayag ng Office of the Ombudsman na maaring may itinatago. Kumpanya ng pamilya ni Senator Bongo, yung kanyang pamilya, yung kanyang ama or ina. Hindi po ba mga kababayan, sinabi na natin noon, ang ating mga kababayan, especially mga Muslim nating kababayan, sila mismo ang nagsabi. Sino ba nagsabi noon niya? Ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. Lahat tayo, agree naman tayo. Kaya naiboto yan si Bongbong Marcos. Di ba? Maraming natatakot, maraming ayaw. Pero maraming nagkikriticize sa kanya. Yung ama. Pero maraming nagsasabi, yung kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng anak. Pero now, nalimutan na nila yan. Ang kasalanan kung ano man, kung meron man, dahil wala tayong alam eh. Posible palang na koneksyon lang. Yung kasalanan ba, o yung kung anong koneksyon ba ng diskaya sa pamilya ni Senator Bongo, kasalanan yun ni Senator Bongo, kasalanan yun ng anak niya. Bakit Senator Bongo binanggit nyo? Di ba? Dahil ba siya ang number 1 senator? 27 million na botante? Yan ang gusto rin yung ipakita sa kanila? Unti-unti or ini-eliminate nyo na sila. Huwag tayong pumayag sa ganitong klase kasi matagal na nilang ginagawa itong mga ganito eh. Di ba? Kung meron man pong koneksyon o kung meron man, bakit si Senator Bongo Dizon? Anong nangyari sa'yo? Dati mong katrabaho yan. Yeah. Siguro by now kahit kaunti, may nakita ka na korupsyon kay Senator Bongo sa administrasyon. Kung wala kang nakita, bakit all of a sudden now, talagang in ka na sige, puntahan natin, tingnan natin ang koneksyon nila. O kung meron koneksyon, o kung nag-build sila, so what? May reklamo ba? Andito ang reklamo. 2022 hanggang 2025. Nasa harapan ninyo. Yan ang gustong malaman ng taong bayan. Sinong nagnakaw ng trilyon na yan? Meron kayong mga witnesses. Tinuturo, umamin, nagtuturo, yet ang gusto ninyo, oy, baka ito may koneksyon kasi sila doon eh. Hindi po ba't nakakaloko na lang itong mga to? Tama. Si Manong Chavez, na pinaiikot-ikot po tayo. Hindi sila nagpupunta sa Ilocos. Paborito yung Bulacan. Pasensya na po, talagang sobra na po ang ginagawa nila. Sobrang-sobra na po. Tapos magagalit kayo at nagagalit ang tao at nagkikriticize sa inyo. Tingnan yung ginagawa nyo. Andyan sa harapan ninyo. Ang massive corruption. Pressing issues. O, punta tayo doon sa 2016, 2017, 18, 19. Ito. Ang mga diskaya matapos umatras sa pagkikipagtulungan sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Si Sheena Torno sa detalye. Sumukhang iipitin talaga ng husto. Gagawin nilang mastermind ang diskaya? Anong klaseng gobyerno to? Ang dami naman pong mga ang dami naman ng nagturo. Ayan daw si Romualdez. Ayan si Saldico. Ang dami pang mga ibang congressman. Pero ginagawa nila, iniikot-ikot nila tayo eh. Magtatayo tayo ng technical working group para ganito. Magkakaroon tayo, mag-exchange tayo. Magmumonitor tayo sa isa't isa. Mamaya ipapakita ko po sa inyo ang another. Naggawa po sila ng gawa. Pinaggagawa nilang mga grupo para mag-imbestiga sa malalaking krimen. Pakita ko po sa inyo yan mamaya. Balita.
Kikilos na upang imbestigahan ng Department of Public Works and Highways ang kumpanya na pagmamay-ari ng ama ni Senator Christopher Bongo na CLTG Builders. Base ito sa naging pag-uusap ni na DP. Pag-aari ng ama ni Senator Bongo. So anong kinalaman ng anak dyan? Bakit si Senator Bongo ang paulit-ulit niyong binabanggit? Mayroon kayong gustong ipahiwatig? WH Secretary Vince Dizon at Ombudsman Jesus Crispin Rimulya kung saan inirekomenda niyang dapat maimbestigahan ang kumpanya na konektado sa senador. Nag-ugat ito matapos bawiin ng company na Sara at Curly Discayang na unang pahayag na makikipagtulungan sila sa ginagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure kaugnay ng maanumalyang flood control project. Today, umpisa na namin ang pag-iimbestiga sa CLTG Corporation. At yung links nito sa Diskaya Company simula 2016. No, dahil ang mga Diskaya mismo ang umamin sa Senate Blue Ribbon na lumaki ang kanilang negosyo simula noong 2016. At hindi mo ba narinig yung explanation? Yan naman hindi mo tinutuloy yung explanation bakit lumaki yung negosyo nila? Kasi walang masyadong nangingikil. Pag mayroon daw nangingikil, ipinapadyaryo daw nila. Oh, bakit hindi ba lumaki? Bakit dito? Nakailang bilyon ba sila doon? Eh ano kung lumaki? Yung kita nila noon, so what? Di ba? Ang problema kung hindi sila nag-provide ng services. Kung mali-mali. Wala naman naging reklamo doon. Di ba? Bakit dito sa administration ni Bongbong? 3 years. 31 billion. Di mo babanggitin yun? Dizon? Just because na lumaki yung kita nila doon, gagawin yung kasalanan yun? Kita nyo nang ginagawa ng mga to? Titignan natin lahat ng mga proyekto na involve ang Diskaya na may involvement dun sa CLTG Corporation. Kayo dapat ang mahiya sa pagmumukha ninyo because nga po andyan sa harapan ninyo, ikaw Dizon ang nagsabi mayroong 421 na ghost project. So, pupunta kayo doon sa posible pa lang na wala namang mga reklamo doon. At kung meron man, hindi ba po pwedeng yan ay nandyan na yan? Andito sa harapan ninyo ang problema. So gusto nyo talagang ipitin ang Diskaya. Habulin nyo na lang. Di ba? Kaya nga, naiisip natin ano bang ibig sabihin ng mga Diskaya nung sinabing gusto nilang ibang tao ang tumbukin namin. Si Senator Bongo ba? Di ba sabi ni Remulla? Kasi nag-hold pa sila eh. Hindi sila nag-tell all. Tell all sila ng tell all. Yung pala naman may hinihintay sila. Ngayon, nung hindi na nagka-operate, talagang pinipress na nila. Sabi pa ni Boyeng, if they want to give the country a hard time, so be it. So, ibig sabihin, sige. Grabe po. Grabe. Na sinasabing konektado kay Senator Bongo. Binigang din ni Dizon na walang konektado sasabihin kay Senator Bongo. Sa isasagwa. Paano naging konekta? Just because siya ay naging anak. Vince Dizon naman, siguro naman kilala mo yung tao. Investigasyon kahit pa ito'y naging kaibigan o katrabaho noong nakaraang administrasyon. That's all immaterial. Whether I work with someone or not, any allegation of wag mo corruption kami panlaki ng mata needs mo, to ha? be taken to the end. And that is our job here. Pagka na-identify na natin yan, definitely magkukonduct tayo ng mga inspection. Ang importante ngayon, a-identify natin ano yung mga proyektong yon. Gagawin na natin yun ngayon. Dahil nga lumabas na may possible na pinoprotektahan ng mga Diskaya. Ayun. Sa panig naman ng IC. Possible pa. Pero itong nasa harapan na nila,
Dahil na-validate na nila yung 421 ghost project. Mga kababayan, this is not a joke. 421. Bayad. Pero walang kahit isang twig na nakatayo. Tapos pupunta sila doon. Posible. Bongo siya ng Bongo eh. Anong kinalaman nun? Just because na anak si Senator Bongo. Pag-aari ng kanyang ama yun. Sa palagay mo, Vince Dizon, idamay ang mga anak mo sa pinaggagawa mo ngayon. Ano sabihin mo? Si Katon niya nga, di ba? Ayaw niya, nagalit siya. Idinamay yung anak. Di ba? Sa kung ano man ang sinabi niya kay Hontiveros tungkol sa insertion. Kinuyog daw yung kanyang anak. Di ba? Ang ginawa ng ama, bakit sinama yung anak? Ang ginawa, yung sinabi natin, yung ginawa ni Marcos Sr., hindi kasalanan ng Marcos Jr. Bakit ngayon yung ginawa ng ama, na hindi pa naman ninyo napapatunayan kung may kasalanan, Bongo kayo ng Bongo. So binubonggo nyo talaga yung tao. Di ba? Ay bukas silang imbitahan si Senator Go sa pagdinig ng komisyon sa nagpapatuloy na investigasyon ukol sa flood control anomaly. Sa tanong naman kung posible nga bang maisama sa Immigration Lookout Bulletin Order ang senador. The commission always acts based on evidence. No? So if there's sufficient evidence or information to request for an ILBO, regardless who... Sir, ang dami pong ebidensya sa harapan ninyo. Bakit yung pong posible pa lang na koneksyon ang pagtutuunan nyo ng pansin? Kaya hindi kayo makatapos-tapos eh. Kailan pa ba ito sinabi ni Bongbong? Nung SONA pa niya, pinalabas na niya itong 15 na contractors. Hanggang ngayon, sinong nasa kulungan? Di ba? That person might be, official might be. By the way, na-detain nila ang Diskaya. Sinong nakakulong ngayon? Yung mga magnanakaw. Wala. Nireklamo nga nila. Sa ombudsman. Yung COA, mga kababayan. Nakagawa na ng, I think, 20 fraud audit. Nasa inyo na rin yan. 8 ay nandoon sa ombudsman, 12 na fraud audit nasa inyo. Or maybe the number is the other way around. Then we will request for an ILBO. Matatandang una na ring pinabulaanan ni Senator Bongo ang kanyang koneksyon sa operasyon ng kumpanya ng kanyang ama. Samantala, nagsimula na umaga ng Huwebes ang Asset Recovery Meeting ng ICI kasamang iba't ibang opisyal ng mga ahensya ng pamahalaan. Kasama rito ang Anti-Money Laundering Council, Bureau of Customs, Bureau of Internal Revenue, Civil Aviation Authority of the Philippines at marami pang iba. Layunin ng pagpupulong na pagplanuhan ang mga hakbang upang mabawi ang mga ninakaw na pondo ng taong bayan. Binigyang din ni ICI Chairperson at dating Supreme Court Justice Andes Reyes Jr. Hindi lang dapat makulong ang mga nasa likod ng matinding katiwalian sa gobyerno. Justice is not enough. We need restitution. This us using public funds. They belong to the Filipino people. Money that will have been spent on building schools, hospitals, and road projects was instead burned wantonly on useless luxuries and vices. Let us recover what was stolen. Bubuo na rin ang ICI kasama mga nabanggit na ahensya ng pamahalaan ng Technical Working Group. Hakbang ito para mapahusay ang koordinasyon, legalidad at gagastos po talaga sila ng milyon-milyon. Kumbaga, para hindi makarating sa Malacanang, dahil yan ang sinabi ni Bongbong Marcos, hindi raw darating sa Malacanang ang katiwalaan dito sa flood control. Tama naman sinabi ni Vice President. Paano niya nalaman kung wala siyang desisyon na alam na niya ang kahihinatnan? So hahabaan po nila ito ng hahabaan.
I-milk po nila, gagatasan po nila ito ng gagatasan hanggang makarating na naman sa malapit na naman sa eleksyon. Huwag po natin itong kakalimutan. Massive corruption. Daming namatay, dami pang ninakaw. Daming na damage na bahay, daming namatay ng mga livestock. Paulit-ulit po ito pag ito'y kakalimutan na naman natin. Dahil mahilig po tayo magpatawad, mahilig po tayo makalimot. Hindi na po tayo makakaahon kung papabayaan po natin ang ganito. Di ba? Mag-ingay lang na mag-ingay. Kaya lang sa kanila, yung ingay natin para sa kanila destabilization. Sa mga aksyon na gagawin ng komisyon at mga ahensya ng pamahalaan sa pagbawi ng pera ng taong bayan. Composed of representatives among all these agencies who will meet regularly or at least once a week to update each other, exchange information on what they have and what have they done so far. In a way, we will be monitoring each other, exchanging ideas, and sharing information which may fast-track the restitution of assets. No? Dagdag pa ng ICI, aabot na sa 5 bilyong pisong halaga ng assets ang nasa ilalim ng freeze order ng AMLAC mula sa halos 3,000 accounts. Bukod pa riyan, ang 5 bilyong pisong halaga ng air assets naman ni dating Congressman Zalco na kasalukuyang naka-freeze. Habang nasa 13 luxury cars naman ni Sara at Curly Discayang nasa kustodiyan ng BOC na nakatakdang isobasta dahil sa natuklasang irregularidad sa mga dokumento nito. Para sa may narinig kayo doon sa 2 jets ni Martin Romualdez? Kita niyo na yan? Ano yun? Ito mayroon ako sasabihin sa inyo. Kaya ako sinasabing, bakit wala yung 2 jets ni Romualdez? Sika, ilang mga bahay na mamahalin meron siya na idinagdag sa dati na niyang bahay. Ito mga kababayan, kaya ko tinatanong. Noong pa long time ago, binili ba niya yung jets na yan before or after siya naging speaker? Kasi naalala ko yung sinabi ni VP Sara nung nangangampanya sila. Napakaliwanag pa sa isipan ko. Ang sabi ni VP Sara, noong nangangampanya kami, ang sabi nitong si Romualdez sa kanya, nagrereklamo po itong si Martin Romualdez dito kay VP Sara. Dahil ang sabi daw ni Martin Romualdez, walang pera. Hindi raw kumbaga iniipit or ayaw magbigay nila Lisa at nitong mag-asawang Lisa at Bongbong. So wala siyang pera. Malungkot siya. Ha? Walang pera, ha? Now, ang sabi po ni VP Sara, huwag kang mag-alala. Lahat ng bibigay sa akin, kung may magdo-donate sa akin, kunin mo na lahat. Lahat. Pasensya ka na't wala kang pera. Ang sabi po ni Martin Romualdez, hindi bali. Pag nanalo kayo, babawiin ko yan. Sabi ni VP Sara sa isip niya, akala ko naman dahil businessman siya, babawiin niya yan through legal way. Kaya nga ang tanong ko, kung wala ka palang pera noon na nagrereklamo ka, Martin Romualdez, kailan mo binili yung jets mo? Before ka naging speaker or now? Bakit hindi kasama dito? Bakit nga? Di ba? Tingnan niyo mga kababayan. Tingnan po ninyo ang problema ng ating bansa. Pag ikay nasa posisyon, ikay konektado, hindi mapapasama yan. Yang kanyang assets, 2 jets, na magandang mahal. Na wala para siyang pera nung nangangampanya sila. Hindi ka manginginig ang balat mo, ang katawan mo sa ganitong ginagawa nila sa ating bansa. Hindi pantay.
ang pagtingin. Yan na lamang po ang nagiging kaugalian dito sa ating bansa. Di ba? At sa Pilipinas kung mahal. Ito po, papakita ko sa inyo ito. Ito mga kababayan, ito po ay balita po ito na nakita ko sa Bilyonaryo about maybe 2 weeks ago. At relevant pa naman po ito. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung mga sinisingil din itong si Marcos Sr. Mayroon din palang katiwalian. At alam na naman natin yan. Pero yung pong nandito, kasama kasi dito yung buo sila ng buo na mag-iimbestiga, hindi naman po, wala naman pong nararating. Gumastos lang ng sandamakmak na pera. Kagaya ng ginagawa nila ngayon. Minana na naman ni Marcos itong ganitong klase. Pakinggan po ninyo ang sinasabi nitong dating pakinggan natin siya. Miyembro nito. Hindi bilib sa binuong independent commission para imbestigahan ang flood control scam ang dalawang nag-imbestiga sa ill-gotten wealth ng pamilya Marcos. Ito po ay I think nung nag-start pa lang sila, napabalita to. Pero very relevant po kasi sasabihin nila kung anong nangyari sa mga flood control noon under Marcos Sr. At ito pong mga binuong mga katulad nitong ICI. May iba-ibang pangalan lang. Punto ni dating Presidential Commission on Good Government Commissioner Ruben Carranza. Hindi lang sa kredibilidad ng mga bubuo ng komisyon masusukat ang independence ng isang independent commission, kundi sa kredibilidad ng mismong Pangulo na mag-a-appoint ng mga miyembro nito. Hindi pa kasi anya inaamin o isinasauli ng Pangulo at ng kanyang pamilya ang napakinabangang ill-gotten wealth. Kabilang dito ang yaman na nakuha sa 15% kickback na kinubra ng kanyang ama na si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa mga flood control projects din noong panahon ng diktadura. Kabilang na ang mula sa mga Japanese contractors, gaya ng pinatotoo noon sa isang testimonya ng Public Works Secretary ni Marcos Sr. na si Baltasar Aquino. Nasa pagitan ng $5 to $10 billion ang tinatayang kabuuang nakulimbat ni Marcos Sr. at mga cronies nito sa loob ng 20 years, habang nasa $3 billion pa lang ang na-recover ng PCGG as of 2022. So kung gusto niyang magpakita ng akbam para paniwalaan siya na seryoso siya, no? At totoo yung sinasabi niya na lalabanan niya yung corruption sa flood control, siguro ang unang-unang kaya niyang gawin na walang tututol, no? Walang magsasabing wag mong gawin yan o hindi yan patas o gusto mo lang tumira sa kalaban mo, i-surrender niya yung pera hinita nila, na ninakaw nila mula sa flood control projects nung panahon ng diktadura ni Marcos. Inaamin namin na pati kami, yung pamilya namin Marcos, ay nakinabang sa corruption sa flood control, isoli niya. O bayaran man lang niya yung estate tax na ilang bilyones din. No? So, there are many steps that Marcos Jr. can take to demonstrate some credibility, to show that he is acting in good faith and not just to go after his family's political opponents while saving himself and his family. Ganito rin ang pananaw ni JC Punong Bayan, ekonomista at nagsulat ng librong False Nostalgia na nagdokumento sa ilang Marcos myths. Ayon sa libro, patunay ang ruling ng Korte Suprema na may ill-gotten wealth ang pamilya Marcos, kabilang ang multi-million-dollar Swiss bank deposits na na-forfeit in favor of the Filipino people. The problem with that is any kind of anti-corruption statement or stance coming from President Marcos does not have much credibility, in the sense
that the president himself is involved in the corruption that happened during his father's time, and also the president himself has been implicated in various anomalies and also controversies in corruption when it comes to corruption during his father's time. So in other words, the president must come clean first before any anti-corruption effort on his part can have any credibility. Hindi rin malinaw kung magiging matagumpay ang binuong komisyon base sa kinahinatnan ng ilang nagdaang komisyon. Halimbawa, ang Independent Commission na nagsabing hindi... Tingnan po ninyo ha, itong mga binuong mga komisyon. Katulad ng binuo nito ni Marcos, ni Bongbong, yung komisyon niya na ICI na talaga naman pong ang daming ayaw kasi nga po, wala naman pong ginagawa sila kundi itago nila yung kanilang pag-i-interview. Pag-i-investigate daw. Diba? Hindi po talaga credible yan. Kaya kailangan patuloy ang panawagan na dapat i-public po ninyo yan. Total, wala namang mangyayari dyan eh. Sa totoo lang, pakitingnan nyo po ito. Inaano nyo lang, binubilog-bilog nyo lang ang ulo natin, ng taong bayan. Go. The president must come clean first before any anti-corruption effort on his part can have any credibility. Hindi rin malinaw kung magiging matagumpay ang binuong komisyon base sa kinahinatnan ng ilang nagdaang komisyon. Halimbawa, ang Independent Commission na nagsabing hindi ligtas na itayo ang Bataan Nuclear Power Plant noong 1970s, initsipwera ni Marcos Sr. at tinuloy pa rin ang pagtayo ng planta na ayon sa PCGG at Korte ay pinagkakitaan din ni Marcos at kroni nito. Ang Agraba Komisyon na nag-imbestiga sa assassination ni Senador Ninoy Aquino, sinabing bunga ito ng military conspiracy, humantong sa paglilitis at pagkakulong ng mga sangkot. Pero hindi binanggit kung bakit gustong ipapatay si Ninoy at kung natumbok ba ang mastermind ng krimen. Ang Davide Commission, inimbestigahan ang ugat ng kudeta laban sa gobyerno ni Pangulong Corazon Aquino noong 1989 at nirekomendang kasuhan ang mga sangkot na sundalo at paimbestigahan sa DOJ ang mga sibilyan na may pananagutan. Habang ang Truth Commission naman na binuo ni Pangulong Noynoy Aquino para imbestigahan ang mga anomalya sa administrasyon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, idiniklarang unconstitutional ng Korte Suprema dahil nilabag daw nito ang Equal Protection Clause sa pagtutok lang sa isang administrasyon na maaring gamitin lang daw sa paghihiganti. Isa sa mga Supreme Court Justice na bumoto para ibasura noon ang Truth Commission, ang Executive Secretary ngayon ni PBBM na si Lucas Bersamin. Git ni Punong Bayan, dapat matutukan din ang reforma sa paggawa ng budget para matiyak na hindi na mauulit ang mga anomalya.